Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for tonight's video nga pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly dito po sa issue na kinakaharap po ni Bossing Vic Sotto. Pero bago natin pag-usapan yan, narito mo ng ilang ganap sa mga dabarkads natin ngayong araw ng Linggo. So kanina po, nag-Instagram story si Alan Kay, kasama niya itong si Wally Viola. May caption itong tie for first honor. So parang may pupuntahan ata sila Alan Kay and etong si Wally Viola. So may show nga kaya sila. Samantalang etong si Samantha Rescal naman ay nagbabakasyon po ngayon kasama ang pamilya niya dito po sa Boracay. Samantalang etong bagong pakulo naman po ng Itbulaga na Sugod Campus mga kapatid ay inaasahan po na hatak ng malakas na ratings. Dahil syempre mga estudyante naman ngayon ang target ng Itbulaga na siyang exciting. Ayon nga dito, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos 5 dekada ilulunsad ng longest running noontime variety show ng Pilipinas ang segment daw na para naman sa mga estudyanteng Pilipino. Inanunsyo kanina ng TV host comedian si Vic Sotto ang bago nilang segment na Sugod Campus mga kapatid, na maghahatid ng saya, swerte at pag-asa para sa bawat kabataang Pilipino. Hindi pa inaanunsyo kung kailan ito magsisimula at ano ang magiging concept ng naturang segment. So very exciting ito mga kadabarkads. Kaya naman abangan natin yan dahil tsak, meron na naman tayong bagong kababaliwan. Samantalang talakayin naman natin at pag-usapan etong inilabas po ng isang article tungkol dito sa mga witness na nakasama po ni Pepsi Paloma. Medyo kino-question kasi ng Pep etong si Sarcy Emmanuel ayon sa kanyang mga pahayag. So bago lamang po na article ito, hindi po ito yung mga nakaraan. Okay, ngayong araw lamang ito inilabas. So sabi dito, naging isang malaking issue ang pananalita or pagsasalita ni Sarcy Emmanuel tungkol sa pumanaw na kapwa soft drink beauty na si Pepsi Paloma dahil sa kanyang mga inconsistent na pahayag. Sa reunion interview ni Julius Babaw kay Sarcy kasama ang soft drink beauties na sina Mayra Manibog at Coca Nicolas, sinabi ni Sarcy na insecure si Pepsi sa kanyang tagumpay bilang aktres noong dekada 80. Base sa mga inilahad ni Sarcy, kilalang-kilala niya ang aktres na winakasan ang sariling buhay noong Mayo 31, 1985. Bahagi ng pahayag niya, yung sabihin mo na alam nung ina, mas marami pa kaming alam. Eto mga kadabarkads, makinig kayo. Pero sa panayam ng cabinet files kay Sarcy noong May 30, 2020, so bale 5 years, no? 5 years na yung nakakalipas. Tumanggi siyang magsalita tungkol kay Pepsi. Dahilan ni Sarcy, hindi sila close at wala siyang gaanong alam sa personal na buhay ni Pepsi. So ito po yung ginagawang big deal ng article na to, no, na parang nag-iba daw yung statement nitong si Sarcy Emmanuel. Malay ba natin, 'di ba, na ayaw niya lang magbigay ng pahayag para hindi siya bulabugi ng mga media. So pwedeng ganun, 'di ba? Sabi pa dito, ito ang kanyang mensahe sa amin sa pamamagitan ng Facebook Messenger noon. I only knew a few about Pepsi. Ahead siya sa akin almost 3 years na sa showbiz, si Pepsi when I came in. And in our shoot, just hi and goodbye lang kami, not really close. Anything about her personal life, wala akong alam. We just simply know each other, ganun lang. Dagdag pa ni Sarcy, hope you give justice to your report from her death. Thank you very much. Nakipag-ugnayan ng cabinet files kay Sarcy sa Facebook Messenger noong May 30, 2020, isang araw bago gunitain ang ika-35 anibersaryo ng kamatayan ni Pepsi. So parang ito yung ginagawa nilang alas na parang paiba-iba daw po ng statement itong si Sarcy Emmanuel kung ikukumpara dito sa latest na interview ni Julius Babaw. So para sa akin, hindi na dapat to binibigdili kasi malay nyo, 'di ba? Ayaw niya lang magsalita, ayaw niyang magbigay ng masyadong pahayag
'Di ba? Dahil matagal na nga naman pong tapos yung isyong yun, bakit pag-uusapan pa? Kaya naman tumanggi na lamang siya at sinabing wala siyang masyadong alam dyan, hindi kami close. Para tapos ang usapan, para wala na siyang masyadong i-open, 'di ba, na pag-uusapan. So yun po yung nakikita ko na rason kasi kaya lamang sila nagsalita ngayon dahil nga po naiipit na si Bossing Vic Soto. So yun ang nakikita ko po kung bakit siya ay napilitang magsalita na sa publiko. Kasi kung babalikan natin, 'di ba, yung previous interview ni Julius Babaw kay Sarcy Emmanuel, sinabi niya na may alam talaga siya no dito po kay Pepsi Paloma na marami niya talagang alam. Taliwas doon sa naunang tinanong nitong cabinet files ng PEP. And yun nga po yung sagot, maaring ayaw niya lang pong magpa-interview para wala na pong usapan. Kaya wag sanang binibig deal at binibigyan ng ibang kahulugan ito na paiba-iba di umano yung kanyang mga statement. Samantalang pag-usapan naman natin itong nabasa ko po sa post ni Mr. Daryl Yap. Kanina ko lang nabasa to. Sabi ng isang netizen dito, basahin ng buo. Charito Solis Trop movie, ano ba ang totoong nangyari at mangyayari? Malinaw na hindi lang dapat magbabase ang mga tao sa mga naipost na balita. Dahil sa totoo lang, hindi naman lahat ng balita ay totoo. Correct. Saan ka maniniwala sa balita na wala namang patunay? Balita na base sa balita o sa taong malapit sa taong pinatutungkulan ng balita? Tulad ng pamangkin ni Charito Solis na inilahad na hindi malapit ang tita niyang si Charito Solis kay Pepsi Paloma. Hindi nga daw ito nababanggit sa pamilya. Tanong, kung malapit ka ba sa isang tao, ikukwento ka ba niya sa kanyang pamilya at sa kanyang kaibigan? Sagot, yes, oo. Ano ang mangyayari sa movie na Trop? Base daw po sa rules ng MTRCB, ang pelikulang may kaso ay hindi marireview at lalo nang hindi maipapalabas hanggat hindi pa natatapos ang kaso. Balikan ang pelikulang Los Sabongero kung saan taon itong hindi na ipalabas noong taong 2024 lamang ito na ipalabas sa piling-piling lugar. At hindi po ito pwedeng ipalabas sa telebisyon. Ayan mga Dabarkads, no? So ibig sabihin pag may kaso po pala ang isang pelikula, hindi yan maipapalabas. So ibig sabihin, itong sinasabi ni Daryl Yap na ipapalabas daw by February 5. Samantalang nakita nga natin yung mga nakahilera po at nakaschedule by February. Wala pa naman pong inaanunsyo ang SM Cinema na meron silang ipapalabas na pelikula ni Daryl Yap. So pag nangyari to mga Dabarkads, nako malaking kahihiyan ito and syempre malaking kawalan ito sa direktor kasi syempre nagpondo sila kung sino man ang producer niyan tapos hindi po mababawi yung perang kanilang pinondo dyan sa pelikulang yan, di sila po ang talo dito plus magbabayad pa po siya dito sa danyos kay Bossing Vic Soto. So, ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadabarkads? Mag-iwan ng komento. So, hanggang dito lamang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig dito sa ating channel.